programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Zoe tuluyang nahulog sa sarili niyang patibong sa ina niyang si Moira. Alamin natin, welcome back sa aking channel. Napaka-intense ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Habang minamanduhan ni Moira sina Olga at Doc Carlos, nakatanggap ng tawag si Moira mula kay Zoe. Gustong makipagkita ni Zoe sa mommy niyang si Moira. At labis na natuwa si Moira dahil akala niya ay napatawad na siya ng anak niyang si Zoe. Hindi alam ni Moira na handa na si Zoe para isuplong siya sa mga pulis kapalit ng kalayaan niya. Pinagmayabang pa ni Moira kay Doc Carlos na hindi siya natiis ni Zoe, kaya gusto raw makipagkita ni Zoe sa kanya. Ngunit hindi alam ni Zoe na pati siya ay mahuhulog sa sarili niyang patibong. Nang hindi matanggap ni Moira na isinuko siya ni Zoe sa mga pulis, at kina RJ, inamin ni Moira ang lahat ng kasalanan ni Zoe sa pamilya. Tanyag, lalo na ang pagpatay ni Zoe sa tunay na ama ni RJ. Nagimbal lahat, maging si Annalyn, sa rebelasyong ito. Nauna nang nahuli si Doc Carlos matapos sundan si Moira nang malaman niyang pinagtangkaan ni Moira ang buhay niya. Hindi alam ni Doc Carlos na sinet up lang siya ni Moira para magpunta sa park. Pilit na pinapaamin ni Moira si Zoe sa kasalanang ginawa niya. Sinabihan ni Moira si Zoe kung ipagpapatuloy pa ba niya ang kasinungalingan sa pamilya Tanyag. Hindi naman naniwala si RJ sa sinasabi ni Moira. Sinabi ni RJ na huwag nang idamay pa si Zoe sa mga kasalanan ni Moira. Pinaturn over na si Moira sa mga pulis. Galit na galit si Moira dahil hindi siya pinaniwalaan ni RJ. At sinabing napakatanga raw talaga ni RJ dahil patuloy pa rin siyang naniniwala kay Zoe kahit marami ng ginawang mali at kasinungalingan ng anak. Habang pinapasok si Moira sa sasakyan ng mga pulis, nagwika si Moira na pagsisisihan lahat ni Zoe ang ginawa niyang pagsuplong sa sarili niyang ina. Nagbanta rin si Moira kay Nushigi na babalikan niya ito at sinabi na wala siyang kapatid na katulad ni Nushigi. Sumagot naman si Nushigi na kahit siya ay hindi rin natatanggap si Moira bilang kapatid, at wala siyang kapatid na kriminal. Ipinapasok na si Moira sa sasakyan ng mga pulis para dalhin sa presinto. Pag-alis ng sasakyan, iyak ng iyak si Zoe. Sinabihan ni Annalyn si Zoe na huwag mag-guilty sa ginawa niya dahil tama lang daw lahat ng ginawa ni Zoe. Nanghingi ng tawad si Zoe kay Annalyn sa mga kasalanan niya dahil inamin na raw sa kanya ni Olga ang lahat ng kasalanang ginawa ng mommy niyang si Moira. Kasama na ang pagpapalaglag ng anak ni Zoe na si Moira raw talaga ang may pakana. Nanghingi rin ng tawad si Zoe sa pekeng ama niyang si RJ. Naging proud sina Nushigi, Annalyn at RJ kay Zoe dahil ginawa niya ang tama kahit marami siyang nagawang mali sa pamilya, Tanyag at sa iba pang tao. Pinatawad ni RJ si Zoe para hindi na makaramdam ng guilt ang anak-anakan niya. Nagyakan sila sa dami ng hininging kapatawaran ni Zoe, kina Annalyn at RJ. Sinabi nila na wala raw kasalanan si Zoe dahil nabilog lang ang utak niya ng ina niyang si Moira. Samantala, lingid sa kaalaman nila RJ. Habang binabiyahe si Moira papunta sa presinto, inambush ang sasakyan ng mga pulis, kaya nakatakas si Moira. Nag-aantay sina Lynette sa presinto para makausap si Moira. Pagdating ng mga pulis, agad na nagtanong si Lynette kung bakit wala pa si Moira. Dito na sinabi ng pulis na bad news dahil inambush ang sasakyan kaya nakatakas si Moira. Dismayado si Lynette matapos malaman ang nangyari kay Moira. Hindi pa pala natatapos ang problema nila dahil nakatakas si Moira. Sa kabilang banda, sa Apex, nakarating na kina Annalyn ang balita na inambush ang sasakyan na sinasakyan ni Moira. Agad na nagtanong si Annalyn kay Zoe kung kinontak na ba siya ni Moira. Tinanggi ni Zoe at sinabing wala na siyang pakialam sa mommy niyang si Moira dahil trinidor na raw ito ni Zoe. Kaya hindi niya tutulungan si Moira makatakas sa mga pulis. Maya-maya, isang armadong grupo ang pumasok sa Apex. Tinutukan sila ng baril ng mga ito. Isang bagong karakter na naman ang pumasok sa abot kamay na pangarap bago matapos ang linggo. Ginhost sila ng mga armadong lalaki na nakakulay itim. Hindi nila alam ang gagawin sa biglaang pagdating ng mga ito. May kinalaman kaya ang mga armadong lalaki sa pagkatakas ni Moira? Padala kaya ito ni Moira sa Apex para guluhin sila? Yan ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo pa ng ganitong klaseng video, mag-subscribe at i-like itong video na ito. Maraming salamat po.